in the spiritual realm. No? Yun daw law sa spiritual and physical ay mayroong pagkakaparehas. They operate just as certainly as in the physical world around us. Sabi po dyan, Jesus talk about the law of giving and receiving. Sabihin po natin, the law of giving and receiving. Ayan, ito po yung law tungkol sa pagbibigay at pagtanggap. No? Giving and receiving. Gaya ng ating binasa, sabi dyan, your gift will return to you in full and overflowing measure. Kung ano na po yung binigay natin, babalik yan sa atin ng nag-uumapaw. Pressed down, shaken together, to make room for more. No? Hindi lamang siya punong-puno tumaapaw, kundi siniksik pa upang madagdagan pa yung space, no? To make room for more and running over. Whatever measure you use to give, sabi, either it's large or it's small, it will be measured or it will be used to measure what is given back to you. So kung ano po yung panukat na ginagamit natin, ay siya ring panukat na ibabalik sa atin. So pagdating sa giving and receiving, kung ano yung ginamit nating measurement, yun din daw po yung gagamitin sa atin. At yun nga, pinanood natin kanina, sa video, ano po, yung one of the most famous tithe messages in the Bible, yung story po ng poor widow. Sabi po, this tithing story is important to reflect on. Okay, nakita naman po natin yung itsura noong balo. Ano po siya? Matanda na. No? At pag sinabi nating balo, wala na pong asawa. Amen. Ako po ay balo din. Alala ko si Brother Ben, balo din eh. Balo ka pa ba, Brother Ben? O nag-asawa ka na uli. Okay, balo, no? Ibig sabihin, mag-isa na lang sa buhay. At sa lalaki, medyo isipin natin, siguro, okay lang. Pero pag babae at matanda na, mahirap na po ang kalagayan. Di po ba? May tao ba? Amen. Mahirap maging balo. At sa panahon natin ngayon, palagay ko kahit hindi ka balo, nakakaranas tayo ng kahirapan ng buhay. Meron ba nakakaranas nun dito? Minsan may mga financial na crisis kayo. Naalala ko, nag-share si Pao, no? Ayan, si Pao, batang-bata pa. At nasa peak ng kanyang karir. Pero nakakaranas sila na financial crisis, financial problem. And meron pa po bang iba nakakaranas ng ganun dito? Yes. Tayo, di ba? I remember nung pumunta ako ng US, mga 20, 30 years ago. Mga tao sa US, alam natin, pag sinabing US and Canada, maganda ang kanilang kalagayan ng buhay doon. Di ba? Pero alam nyo ba, every time namin namimit akong Pilipino, nakakausap ko. Ang laging bukang bibig nila, ang hirap ng buhay sa Amerika, sa Canada. Alam ito ni Kat, di ba? Magkakaano ka na minsan ng mga Pilipino, mag-usap-usap, ganyan na pag-usap. Ang hirap ng buhay. Kasi why? Puro trabaho, trabaho, trabaho. Nagtatrabaho po yung mga kababayan natin doon ng ilang oras. 12 oras, 16 na oras. Minsan ang tulog nila, 4 na oras na lang. 7 oras, kulang na sa oras ang tulog nila. Why? Kailangan sila magtrabaho. And yet, pag tinanong mo, ang hirap pa rin daw ng buhay. Kaya sabi ko, kung dito sa Amerika, dito sa Canada, nakakaramdam kayo na mahirap ang buhay, how much more sa Pilipinas? Andiyan ba kayo? Niwala ba kayo na mahirap ang buhay sa Pilipinas?
Mahirap ang buhay sa Pilipinas. Bagaman sinasabi po ang ating bansa ay isang mayamang bansa, no? Maraming natural resources at ganun din, maraming pera sa gobyerno. Kaya lang, hindi umaangat ang buhay ng karamihan. And one of the factor is, alam natin, yung corruption sa ating gobyerno. Pero balikan natin ang storya nitong babaeng ito. Ginamit siyang example ng Panginoon, no? Sabi diyan sa Mark 12:41 to 44, ayan po, pwede ba natin basahin ang salita ng Diyos sa ating screen? Sabi diyan, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 small copper coins, worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything all she have to live on." Ayan. Yan na ba yun? Okay. So, pagpalain ng Diyos, muli ang kanyang salita. So, sabi diyan, inobserbahan ng Panginoon yung mga naguhulog ng kanilang mga tithes and offering. Alam niyo ba na every time we put our tithes and offering, nakikita tayo ng Panginoon. Amen? Though not physically, nakasama natin si Jesus, but I believe yung presence niya ay kasama natin. Amen po ba? Kaya sabi diyan, literally, nung nakita ng Panginoon yon, sabi, Jesus Christ observes a widow in deep poverty. So alam pala ng Panginoon, bago pa tayo maghulog ng ating tithes and offering, kung anong kalagayan natin financially. Andiyan ba kayo? Kung tayo ba ay may struggle, kung tayo ba ay may mga utang, kung tayo ba ay tapat sa ating pangako sa Diyos o hindi, ano man ang kalagayan, kondisyon na ating puso, yun pala yung nakikita ng Diyos kapag tayo ay nag-o-offering. At nakita ng Panginoon ang babaeng ito, matandang babae, widow, na sobrang hirap. No? Mahirap na mahirap siya at wala siyang asawa, walang tumutulong sa kanya sa kabuhayan. Pero sabi, she makes the ultimate financial sacrifice by giving all that she has to what would today be called the offering box. No? Bagaman sa sobrang kahirapan niya, hindi naging hadlang yon para siya po ay sumamba sa Diyos sa pamagitan ng kanyang kaloob. Sabi, though it wasn't much, hindi man sobrang laki o hindi man masasabi nating merong halaga, her offering was commended by Jesus as an excellent sacrifice. Ayan, lagi nating naririnig na wala naman sa halaga yung ating paghulog sa Panginoon, kundi nasa kondisyon na ating puso. Why? Sabi po, bakit ganoon siya pinuri ng Panginoon? Because, sabi po, her heart was in the right place. Sabihin niyo, her heart was in the right place. Ayan, ang kanyang puso raw ay nasa tamang lugar. Tingnan natin ang ating katabi. Ayan. Nasa tamang lugar ba yung ating katabi? Oo, kasi katabi natin siya di ba? At tanong, kumusta yung puso? Nasa tamang lugar din ba? Ayan, yun ang hindi natin nakikita. Si Lord lang ang nakakakita kung tama ba yung puso na ating katabi ngayong umagang ito. Pero alam ng Diyos ang ating kalagayan. Amen po ba? God knows our situation. God knows our circumstances. God knows what we are experiencing right now. Alam ng Panginoon, pinagdadaanan natin.
Alam ng Panginoon yung past natin, yung present natin, and pati future natin, alam din ng Panginoon. Kaya mahalaga, nagtitiwala tayo sa Kanya. God knows our future. God knows yung ating pinagdadaanan ngayon. Meron po ba may pinagdadaanan ngayon? Meron. Lahat tayo may mga pinagdadaanan. Pinansyal, may mga pinagdadaanan ba? Pinansyal. Yes. Makaka-relate tayo doon po sa babaeng balo. No? Gaya ng sabi ko nga, ang church natin, hindi naman po tayo mayamang church. Meron bang mayaman dito? Taas ang kamay. Meron bang milyonaryo dito? Bagaman nag-share si Brother Lemuel, magkano yung nakuha nyo sa Taiwan? 25? 15. Oh, at least. Yun ay blessing, di ba? Blessing. Pero iba yung sinasabing status ng buhay. Ayun, kung pumunta tayo doon sa CCF, sa Victory Church, ayan, ibang usapan yan. Ibang status ng mga nag-church doon. Mayayaman po doon. At kahit naman palang mayayaman, nagkakaproblema rin sa pera, di ba? Minsan nga, pag mas mayaman, mas malaki yung problema nila sa utang. Tayong mahirap, ang problema lang natin minsan, wala tayong pera. Pero minsan, ang mayaman, mas malaki minsan ang kanilang problema sa pera. No? Kaya, either way, kahit saan tayo lumagay, may problema tayong pinansyal, nakikita tayo ng Panginoon. At handa ang Panginoon na tulungan tayo. Yun ang magandang balita. Amen? Hello? Sabihin mo sa iyong katabi, tutulungan ka ng Diyos sa iyong pangailangan. Amen? Maging anumang pinansyal na problema yan. Isa sa mga pagsubok na mabigat po sa atin, I can also testify, ay yung kapag tayo po ay nagpapagamot, pupunta sa ospital, papadoktor. Hindi po kaila sa inyo, lalo na sa mga sa mga dati ng members, na si Sister Beck po dati ay may cancer. At tuwing kami po ay pupunta sa ospital, ay napakalaki po lagi ang binabayaran para sa pagpapagamot ng cancer. Alam niyo ba na isa yon sa patotoo ko sa buhay, na kami po ay nakaraos sa pagpapagamot. Nakakauwi kami after ng treatment, radiation, chemotherapy, no? Nakakauwi kami ng walang utang sa ospital. Yun ang nakita kong himala ng Diyos sa aming buhay. No? Bakit? Hindi naman kami mayaman. Wala naman kaming malaking pera sa bangko. Pero every time kami pupunta po ron, laging umuwi kami na nababayaran yung gastusin sa ospital. Kaya purihin ang Diyos. Amen? God provides. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Sabi po ng Bible, no? God supplies our needs according to His riches in glory in Christ Jesus, our Lord. Philippians chapter 4 po yan. Nang Diyos ang tumutugon sa lahat nating pangailangan, lalo na sa pisikal at pinansyal. Hindi niya tayo iniiwanan at di rin niya tayo pinababayaan. Ngayon, ating tingnan po ang ilang katuruan sa Bible. Some teachings or 13 teachings about giving our tithes and receiving our blessings from God. No? 13 teachings about giving our tithes and in return receiving our blessings from God. Tingnan po natin number 1. Sabi sa number 1, love gives. Sabi nyo, love gives. Ayan. Sino po ang merong love sa umagang ito? Sa puso. Di ba? Sabi ng Bible, tayo ay marunong magmahal sapagkat ang unang nagmahal sa atin ay ang Diyos. Tinuruan tayo ng Diyos magmahal. At sinasabi raw po na generosity is an expression of love. Ang pagiging bukas ang puso, matulungin, mapagbigay o nagkakaloob sa Panginoon, sa gawa niya, is an expression of love. Kaya ulitin ko,
Sino po ang may love sa umagang ito? Amen. Tayong lahat, nilagyan ng Diyos ng pag-ibig sa puso. Sabi, God is the ultimate picture of generosity. He gave us, or as He gave us His very own Son for our salvation. Alam natin sa John 3:16, sinasabi po na ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos. Sobrang laki ng pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. At dun sa buong sanlibutan, kasama na tayo ron. We are part of the world that God has loved. Nasabi po dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay ng Diyos. Sabi niyo, ibinigay. He gave His Son to us. No? Pinagkaloob ng Diyos. He gave His Son to us para tayo magkaroon ng salvation. Sabi, giving doesn't earn you eternal life. Hindi ka maliligtas sa pamagitan ng pagbibigay. May iba po kasing relihiyon o may ibang paniniwala na kapag sila ay nagdo-donate ng malaking halaga, sila ay pupunta sa langit. No? Kaya marami pong iba talagang sumusuport sa mga charity causes. Hindi masamang magbigay, pero tanda natin, hindi po tayo maliligtas ng pagdodonate o pagbibigay. No? Why? Because our salvation is only in Jesus Christ. Siya lang. Kaya nga siya ngayong example ng pagbibigay sa atin. Sabi nga, giving is a powerful response to love for God. Yan. Hindi tayo maliligtas ng giving, pero ito ay magiging malaking patutuo natin. Pagpapakita natin ang pagmamahal sa Diyos, kasi utang na loob to sa atin na niligtas tayo ng Diyos. Amen po ba? Nakakaramdam ba kayo ng utang na loob sa Diyos? Yes. Kung wala ang Diyos, wala tayo. Kung di tayo niligtas ng Diyos, hindi tayo ligtas. Pero, bukal sa puso, ibinigay niya ang bugtong na anak na si Jesus. Ang sabi diyan, why give back to God? Because He gave His Son to us. Kaya tayo nagkakaloob, kaya tayo nagbibigay, kaya tayo tinuruan ng Diyos magkaloob sapagkat siya ang unang nagbigay sa atin. Sabi nga, see what great love the Father has lavished on us. Sabi ng 1 John chapter 3 verse 1, that we should be called children of God. Sabi niyo, children of God. Na tayo raw po tinatawag na mga anak ng Diyos. At ganun nga tayo. That's what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Sabi po, kaya tayo mapalad sapagkat niligtas tayo ng Diyos at tinuruan tayo ng pag-ibig. And love gives. Sabi niyo, love gives. Number 2, ang sabi po, Jesus endorses radical generosity. No? Jesus knew that to give radically, we need transform hearts. No? Alam ng Panginoon, para tayo maging bukal, ang puso sa pagkakaloob, sa pagbibigay, kinakailangan natin ng transform hearts. Sabi niya, transform hearts. Kailangan natin yung binagong puso. Yung puso na binago ng Diyos, yung puso na tinubos ng Panginoon at binigyan ng bagong puso. Sabi pong gano'n sa Bible, yung dating puso natin na makasalanan, dating puso natin na marumi, ay nililinis po ito ng Diyos. Dati ay itim na puso, nihugasan ng banal na dugo ng Panginoon at ginagawang maputi. It speaks of transform hearts. Sabi niyo, transform hearts. Ginabago tayo ng Panginoon. Pati ang ating mga puso. Sabi diyan, Jesus knew that to give radically, we need transform hearts. That's why, sabi po, sinabi ng Panginoon sa mayamang lalaki, if you remember, the rich young ruler in Matthew 19:21, to sell all that he had. His possessions were not the problem. Yung mayaman na lumapit kay Jesus, nagtanong, paano ba papasok sa langit?
Sabi ng Panginoon, pagbili mo lahat ng iyong ari-arian, pabigay mo sa may hirap at pagkatapos, sumunod ka sa akin. Alam natin na nangyari, nalungkot yung mayamang lalaki sapagkat naka-attach yung kanyang puso sa pera at kayamanan na kanyang tinataglay. Hindi niya kayang i-give up yun. Kapalit ang kaligtasan ng Panginoon. Bakit po? Kasi yung puso niya ay nakatuon sa mga kayamanan at material. Yung puso niya ay hindi pa na-transform, hindi pa nabago. No? Pero kung nabago yung puso niya, susundin niya dapat ang sinabi ng Panginoon. At siya ay maliligtas. Ang sabi ng Bible, hindi na po binanggit kung bumalik yung lalaking yun kay Jesus at sumunod sa kanya. Wala na pong record noon. Kaya malalaman natin na hindi niya nasunod ang Panginoon. Sometimes, kapag yung puso natin hindi pa transform, hindi pa nabago ng Diyos, kahit anong basa natin ng utos ng Diyos, minsan hindi natin nasusunod. Kasi yung puso natin nag-o-object. Yung puso natin minsan nagsasabi, wag na lang. Di bale na lang. No? Kaya sabi, we need a transformed heart. Hindi raw po problema yung kayamanan ng lalaking yon. Ang problema ay yung kanyang unwillingness to part with financial blessings indicated that his heart was still tied up to earthly things. So nakatali pa yung puso niya sa kayamanan ng sanlibutan. Yun po ang danger, no? Kapag yung puso natin nakatuon, nakatali sa mga bagay na material ng sanlibutan, magiging kalaban po yan ng ating kaligtasan. Andiyan ba kayo? Okay. Number 3, sabi, seek first the kingdom of God. No? Sabi natin, itong verse na ito may fall into our collection of life quotes and with good reason. One of the greatest hurdles to generosity is the fear that we won't have enough. How well do we trust God to provide us? No? Ito minsan daw yung hadlang. Kaya hindi tayo minsan bukas o bukal sa kalooban kung magkaloob. Kasi natatakot tayo na mawalan tayo. Andiyan ba kayo? Sino po natatakot na mawalan? Maubusan? Magkulang? Andiyan ba kayo? Minsan nasa puso natin yan. Tatakot tayo kaya hindi tayo minsan taos puso nagkakalob. Lord, pambayad ko to ng kuryente eh. Pag binigay ko to, wala na. Lord, pang tuition ko po ito. Lord, pang pagkain namin ito. Ay yung babaeng balo. Kung yun ang inisip niya, malamang yung 2 kusing na iuhulog niya, hindi na niya hinulog. Kung yun ang nasa puso't isip niya. Amen po ba? Minsan, sabi po, yun ang nakakapigil. No? Ang tanong po, how well do we trust God to provide us? Gaano po tayo nagtitiwala sa Diyos? Na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam niyo, sa aking personal testimony, pag ako po nagtatides, nag-ooperate, madalas yung wallet ko, nauubos ang laman. Inuhulog ko lahat. Hindi ako nagsisisi. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Ikaw ang aming Jehovah Jireh. And surely enough, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Amen? Naranasan niyo na ba yun? Na ihulog niya lahat ng pera niyo at walang matira sa wallet niyo? Subukan niyo. Makita niyo ang pangako ng Diyos. Tapat siya. Sabi po, this verse, sabi po, ayan, says that if we seek first the kingdom of God, we can trust that God will give us everything we need. Kasi ano bang sabi ng Matthew 6:33? But seek first the kingdom of God and His righteousness. And all, sabi nyo nga, all these things will be added unto us. Pag sinabi ng Diyos na all, lahat,
I think malinaw naman po yun. Kailangan natin ng pambayad ng tuition. Kailangan natin ng pambili ng mga books, school supplies ng bata, pagpapaaral. Kailangan natin ng panggastos, pang araw-araw. Di ba kasama yun sa all? Hello? Andiyo ba kayo? I think alam ni Jesus yun, pangangailangan natin. I think alam ng Panginoon. Kaya ang promise niya, and all of these things will be added unto you. Ang tanong, nagtitiwala ba tayo sa Diyos? Kaya ba nating hanghawakan ang salita ng Diyos? Na kapag tayo ay sumunod sa Kanya, ang Diyos ang bahala sa atin. Amen po ba? Yun ang pananampalataya, yun ang faith. Number 4, the only investment that lasts forever. Tandaan po natin, yung ating pagkakaloob sa Diyos at sa Kanyang gawain, ito lang ang investment na forever. Sabihin niyo forever. It will last forever, no? Sabi, while we might invest our finances into stock market, pwede po yan. Into real estate, bibili tayo ng lupa, tataas ang halaga nito, or other assets to see growth. No? Minsan, inisip natin, kailangan yung pera natin tumutubo. Kailangan yung pera natin nag-multiply. Sad to say, may mga Christian po na nag-i-invest na mga, alam niyo yun, aalokin ng magandang investment. Dodoblehin, titriplihin yung pera mo sa loob ng ganito. Yung iba na tetemp eh. I remember sa bandang Mindanao, merong isang samahan. I think this was at the time ni ng last administration. Ang nakakalungkot, pastor pa. Yung sikat na pastor, Pastor Joel yun. Hindi ko lang maalala yung apelyido. I don't know kung narinig nyo na yun. Copa, something like... meron ba nakakaalala? Meron ba ito ay nagtayo ng kooperatiba yung isang pastor sa Mindanao at talagang tumutulong. Binabalik yung pera sa mga miyembro. Siyempre, kooperatiba, dumami yung miyembro niya. Lumaki yung church niya. Hanggang sa, ang pangako niya, yung perang i-invest nyo, babalik sa inyo ng doble, triple. Siyempre, mga tao, sali. Hindi lang sa Mindanao, kumalat yan, nakarating dito sa Luzon. Meron pa nga tayong isang dating member na nag-invest doon na 100,000. Nung nabalitaan ko, sabi ko, nag-invest ka ron? Sana sa church mo na lang in-invest yung pera mo. Sigurado, ang balik, pagpapala. Ayan nangyari, nahuli yung pastor. Scam pala. Kasi bandang huli, hindi na binabalik yung mga pera ng tao. At yung pastor ay yumaman, nagkaroon ng maraming malaking bahay, nagkaroon maraming kotse. Ayun. Pinahuli ni Duterte. President Duterte, pinakulong noong time niya. Kaya, sinasabi ko, yung investment po natin sa church, sa gawain ng Diyos, para sa Panginoon, ito yung investment, the only investment that lasts forever. Kung i-compare natin to sa mga investment natin sa mga ibang businesses, sugal po yun. Pwedeng manalo, pwedeng matalo. Pwedeng magka-interest, o pagka ikaw ay hindi pinalad, magiging biktima ka ng scam. Meron na ba na biktima ng scam sa inyo rito? Alam ko, nahihiya kayo magtaas ng kamay. Nakakaya nga naman. Pero, minsan pag inisip natin yung halaga ng ininvest natin, nakakalungkot. Minsan, hindi lang 1,000, minsan meron pa daan-daan libo. Kaya yun ang mahirap. Sabi diyan ng Bible, sabi, we might invest our finances into stock market, real estate, or other assets to see growth. An investment into the kingdom is the only one that has eternal
significance. Tandaan po natin, hindi lang pang dito sa lupa, yung halaga ng ating pinagkakaloob, kundi nag-i-invest po tayo sa langit. Andiyan ba kayo? Hello? Sabi nyo sa langit. Kasi merong eternal rewards, no? Though sabi ng Bible sa Matthew 6:19 to 21, do not store up yourselves treasures on earth. Huwag tayo mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, kung saan nasisira, nawawala, nananakaw. Bagkus, sabi, mag-ipon tayo ng kayamanan natin doon sa langit, na kung saan walang tanga, walang magnanakaw, walang makakasira nito. Kung saan daw naroon ang ating kayamanan, naroon din ang ating mga puso. For where your heart is, or your treasure is, there your heart is also. Kaya sabi, Matthew 6 shows us that by giving to God, we store up eternal rewards. So kapag tayo ay nag-i-invest sa gawain ng Panginoon, meron po yang record doon sa langit. No? Next slide, sabi po, Abraham gave a tenth. Sabi niyo, Abraham gave a tenth. Ayan. Sabi po, the concept of tithing actually predates the Ten Commandments. Mas nauna pa raw po yung pagtitithes kesa sa 10 utos. Sa Genesis 14, nakarecord po kasi ron na si Abraham ay nag-tithe kay Melchizedek. No, ano po yung tithe? Sabi natin is 1/10 of what you have. No, kung ikaw ay merong income, 1/10 of that is called tithe. Ito po yung sinasabing faith response that went beyond a law, obligation, or commandment. Ayan. Si Abraham ay example po na pinagpala ng Diyos. At alam natin, wala pa yung 10 Commandments noon, pero sumunod na siya. And Melchizedek is a type of Christ, sabi po sa Bible. He's a type of Christ. Now, sa number 6 na tayo, we are called to be stewards. Sabi niyo, we are called to be stewards. Ano po yung stewards? Katiwala, no? Generosity is not just for the wealthy. Hindi lang po para sa mayaman. Though, may mga mayayaman po na alam ang sekreto na ito. Kaya pag sinusunod nila ito sa buhay nila, lalo silang pinagpapala at lalo silang yumayaman. Eh kung sila'y mayaman na dati, pinagpapalat yung mayaman dahil sumusunod sa prinsipyong ito, ay pwede rin ito sa atin. At ito ay mangyayari din sa atin. Amen po ba? Hello? Sabi po, hindi lang para sa mayaman ang generosity. The amazing thing about Christianity is that it levels the playing field of how we are called to live and to give. We are all stewards that can make an impact for Jesus. Even small gifts can move the heart of Jesus. Tandaan natin kahit na maliit lamang ang binibigay natin, pero tapat tayo sa Diyos, i-commend tayo ng Diyos. Ipe-praise tayo ng Diyos. Kagaya ng ginawa ni Jesus, doon po sa balong babae. Number 7, generosity brings freedom. Sabi niyo, freedom. Okay? Paano tayo nagkakaroon ng freedom sa generosity? Kasi sabi pong ganoon, giving away your money brings freedom. Pagka pala ikaw ay nagkakaloob, ikaw ay napapalaya. Why? Because sabi po, it loses the grip we have on earthly possessions. Meaning to say, nakakatulong ito para hindi po tayo kumapit sa mga bagay ng sanlibutan o kayamanan ng sanlibutan. It helps us to bring into a greater level of faith and trust. Kasi pag nagbigay tayo, magtitiwala tayo sa Panginoon. No? Ilalagak natin ang ating faith and trust sa Lord. And it redirects the focus from what we have to what we can give. Ayan. So, freedom ang dulot sa atin ng generosity. Next slide ay sabi, generosity brings blessing. Sabi niyo, blessing.
No? Yan po. Tithing brings uh, 6, Luke 6:38 to life. Kasi sabi, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured out into your lap. With the measure you use, it will be measured to you. So, kapag tayo nagkakaloob, nagbibigay sa gawain ng Panginoon, nagiging buhay daw yung Luke 6:38. Sabi, sharing testimonies of God's radical responses to our own generosity is a great way to bring this verse to life. Remind po natin ating sarili that when we give, we can expect blessing. No? We expect to be blessed in return. Kasi yun po ang law of giving. Anong panukat binigay mo ay babalik ito sa iyo. Kahapon po, maten kami, na-invite ako ng Alay Pag-ibig doon sa kanilang 47th anniversary. At yun nga, nakita po doon. Ang Alay Pag-ibig po ay isang Christian organization na kung saan tumutulong sa may hirap. Tumutulong sa mga batang may hirap through sponsorship. No? Sponsorship and feeding program. Kagaya ng Norma. Sino po yung nakakaalala ng Norma dito? Ayan. Kagaya ng New Hope. Sino nakakaalala sa New Hope? Ayan. So ito po ay mga Christian organization tumutulong sa may hirap. Ngayon, paano po nag-ooperate ang ganito mga Christian organization? It is because may mga sponsor na willing to give, willing to support. Bukas palad na sumusuporta sa mga ganitong gawain. Kaya yung pong Alay Pag-ibig, nag-celebrate sila 47th year. Sabi ko nga, ang Norma tumigil na. Ang New Hope tumigil na. Pero itong Alay Pag-ibig, tuloy-tuloy pa rin. Kaya purihin ang Panginoon, sabi ko. No? Paano nagpapatuloy? Kasi may mga Kristiyano na bukas palad, tumutulong at sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Sabi ko nga, saan nanggagaling ang support ng Alay Pag-ibig? I found out na ito ay galing sa Netherlands. The Netherlands. No? The Netherlands ay isa pong mayamang bansa. At alam natin na kaya sila nakasuporta ay sapagkat yung halaga ng pera nila, pag dinala rito, time is siguro nasa 60 o 70 plus. No? Kaya malaking tulong. Yung piso nila, pag dinala rito, halos 100 piso na rito sa atin. Kaya, ang laking tulong para sa mga kababayan nating may hirap. Di po ba? Pero hindi lang po mayayaman ang pwedeng i-bless ng Panginoon na kagaya noon. Kung ano yung prinsipyo ng blessing sa kanila, pwede rin i-apply sa atin. Amen po ba? Kasi ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso natin. Kapag okay ang puso natin, right ang puso natin, tama ang lagay ng puso natin, sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Ang biyaya nilang tinatanggap ay biyaya ring tatanggapin natin. Bakit po? Ang Diyos nila ay iisa lang sa Diyos natin. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Our God is the God of blessing. Amen. He is the God who blessed Abraham. And then, next slide, sabi po, we give because we are blessed. We give because we're blessed. Sabi, authentic generosity comes out of a place of gratitude. No? Kapag ikaw ay talagang nagpapasalamat sa Diyos, meron kang utang na loob sa Diyos, helping your church community to acknowledge how they are blessed by God is a great start to authentic gratitude. Ang sabi ng James 1:7, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Alam natin, lahat ng mabubuting bagay po ay galing sa Diyos. Tama po ba? Amen ba kayo ron? So kung lahat ng tinatanggap natin sa buhay ay mabuti, yan ay galing sa Diyos. Ang tawag dyan ay blessing. Amen po ba? May bahay ba kayong tinitirahan? Hindi ba kayo nakatira sa kalsada?
blessing yung bahay natin. Kung kayo ay merong sasakyan, blessing yung sasakyan natin. Kung kayo po'y may trabaho, income, blessing yung trabaho natin. Sino nagbibigay niyan lahat? Ang Diyos. Amen? Kaya pasasalamat natin sa Diyos. Ang gratitude natin sa Diyos. Kasi binibless tayo ng ating Diyos. Palakpakan naman po natin ang Diyos. Amen! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Number 10, our next slide, sabi, we give because we trust God. Nagbibigay tayo kasi nagtitiwala tayo sa Diyos. Generosity also stems from trust. Sabi po, it can be tempting to worry, but Scripture tells us God knows our need and He will meet our need. Just sa Matthew 6:25 to 26, sinasabi dyan ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala sa buhay, kung anong kakainin nyo, anong iinumin nyo, tungkol sa inyong katawan, anong susuotin nyo, no? Hindi ba't ang buhay ay mas mahalaga kaysa pagkain, ang katawan kaysa sa damit? Tingnan natin ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila nagtatrabaho, hindi sila kumakayod, pero kumakain sila araw-araw. Amen po ba? Alin bang mas mahalaga, ibon o tao? Tao. Kung ang ibon pinapakain ng Diyos, tayo pa kaya hindi papakainin ng Diyos? Mas papakainin po tayo ng Diyos. Bagaman pinapakain niya mga ibon. Amen po ba? Amen. So sabi po dyan, Matthew 6:26 gives us assurance that God will provide for us. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Tutugunin ng Diyos ang ating pangailangan. Even when we give from what feels like deep poverty. Kahit na nagbibigay tayo dahil mahirap tayo o sasabihin natin mula sa kahirapan, nagbigay tayo. Lahat po yan ay may assurance sa Panginoon. Number 11, giving is a result of seeing Jesus. No, sa Matthew 2, 1 to 11, makita natin yung tatlong wise men. Kung naalala niyo po yan, no, nung Pasko, unang Pasko, nagregalo sila ng gold, frankincense, and myrrh. Though these are not men in extreme poverty, hindi nga naman sila mahirap, no, kagaya ng poor widow na nagbigay ng 2 kusing, pero yung kanilang binigay ay dahil po sa response to a promise fulfilled. Tumugon sila sa propesiya. At dahil doon, nagbigay sila, hindi pa nila kilala si Jesus, bago panganak si Jesus. Nabalitaan lang nila ipapanganak ang isang hari, sumasampalataya sila sa salita ng Diyos. At dahil doon, nagbigay sila ng regalo. Number 12, malapit na po tayo, tithing is to the church. Sabi niyo, tithing is to the church. Okay, sabi nearly 1 in 5 churchgoer believes that giving towards a secular charity constitute tithing. Meron daw pong iba ng paniniwala kapag sila ay nag-donate na ng pera sa kawanggawa, ay tithing na yon. Nisip nila, total, nagbigay na ako dito sa 700 Club. Example lang 700 Club. Tithe ko na yon. No? Yun na yung tithes ko, sabing gano'n. Kasi, gano'n din naman, nagbigay ako. Pero ang sabi po, unfortunately, that is not what Malachi 3:10 defines. Anong sabi ng Malachi 3:10? Basahin nga po natin sabay-sabay. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Ayan. So makikita po natin, ang binanggit po dyan ay storehouse. Sabi nyo, storehouse. Yung storehouse daw po represents the house of the Lord. Ang bahay ng Panginoon, tahanan ng Panginoon. Sabi, tithing is not just giving away your extra money. It is the 10th
first tenth of your income. Not just giving away of extra money. An excellent sacrifice is a financial sacrifice that represent real surrender po and trust for provision. Ayan, tanda natin, para sa church po, hindi yung sa 700 Club, hindi yung sa Christian organization, hindi po yung tithes. Sa church po dapat ang tithes, no? Number 13, and last, sabi po, tithing can open the floodgates of heaven. Sino po nakakita na ng floodgate o floodway? No, yung mga tinatayo pong barrier sa mga baha. Kita naman natin, napakalaki, no? Lalo dito sa Pilipinas. Alam natin na pag umulan ng malakas, bumabaha. At may mga lugar na mabababa, nagtatayo sila ng flood. Ano nga tawag doon? Floodway o yung harang sa mga pagbaha. Pero sa pagtatights daw, baliktad. Kapag tayo ay sumunod sa salita ng Panginoon, binubuksan daw ng Diyos ang floodgates of heaven. Sabi niyo, floodgates of heaven. Hindi lang siya gate, hindi lang siya door, kundi floodgates. Imagine niyo yung floodgates, kung gaano kalaki, kung gaano kalawak, kung gaano ka, ayun na, malaki at malawak, no? Meaning, hindi siya ordinaryo. Ang sabi po, making financial sacrifice to the Lord can open the floodgates of heaven. When you give to God, you can expect more than bread for food. You can expect a feast. Huwag daw pong isipin natin ang babalik lang sa atin ay tinapay lang. Kung hindi, handaan. Sabi niyo, handaan. Sino ang gustong pumunta ng okasyon na ang handa ay tinapay lang? Tinapay lang. Tapos pandesal pa. Walang palaman. Matutuwa ka ba? Happy birthday! May birthday! O, anong pagkain natin? Pandesal. Walang palaman. Ni walang kape. O, di ba? Nakakalungkot. Baka pag nalaman mo yung ganong handa, aalis ka na lang eh. Habi ganon, pag nagtatights tayo, hindi po tinapay lang ibibigay ng Diyos sa atin. Kundi, feast. Sabi niya, feast. Parang handa sa piyesta. Ano ba handa sa piyesta? Merong spaghetti, may pansit, ano pa? Merong, isip kayo, ano pa pagkain pagka may piyesta? Ha? Lechon, ayan. Maraming pagkain. Ibig sabihin, magsasawa ka. Ganon po yung floodgates na sinasabi ng Panginoon. No? Kaya sabi, si John Wesley, no, dinescribe niya raw po yung pagkakalobo sa pera, an excellent gift of God, answering the noblest ends. Sabi, when you give your tithes and apply what we have learned today, financial blessings will come. And we as church members will participate in the kingdom. We participate in the kingdom, we grow in faith and respond to the word. Panghuli, nais ko pong magtapos sa story ni Winston Churchill. Sino pong nakakakilala kay Winston Churchill? Nakarinig ng kanyang kwento. Alam niyo ba kung sino po si Winston Churchill? Siya po ang tumalo kay Hitler noong World War II. Siya po ang ginamit ng Diyos para pabagsakin si Hitler. Sino ba si Hitler? Si Hitler po, yung gustong sumakop sa buong mundo noong World War II. At dahil po mayroong kasing sama ni Hitler, ang Diyos ay nagtayo o bumuo ng isang tao na tatalo sa kasamaan ni Hitler. At yun ay walang iba kundi si Winston Churchill. Kaya natapos po ang World War II dahil kay Winston Churchill. Ito po ang storya niya. Sinasabi po na sa kanyang tala ng buhay, no? Si Winston Churchill daw po
nung siya'y bata pa, dinala siya ng kanyang magulang sa Scotland para magbakasyon ng summer. No? His parents took him to Scotland for a summer vacation. One day, the young Winston went swimming in the river close by. At habang nagsuswimming po itong si Winston, siya po ay pinulikat. Alam niyo naman ang pulikat, kahit magaling kang swimmer, pag ikaw ay pinulikat at malalim ang tubig, ano mangyayari sa iyo? Malulunod ka. Amen ba? So meaning to say, siya po ay pinulikat sa gitna ng ilog na yon. At siya po ay malulunod at muntik na mamatay. Mabuti na lang, sabi, a nearby farm boy, hearing his cry for help, jump in and save his life. So nung narinig po ng isa pong batang farm boy na humihingi ng tulong si Winston, sumisigaw, help, help! Tumalon po yung batang yun sa ilog at siya po'y sinagip. At sabi pong ganon, nung nasagip siya, laking pasasalamat po ng tatay ni Winston. Winston's father visited the boy the next day to express his gratitude. So nung binisita ng tatay ni Winston yung nagligtas sa kanyang anak, sabi po, para siya magpasalamat. Sabi niyo magpasalamat. No? Papasalamat siya doon sa nagligtas sa kanyang anak. At sabi niya doon sa anak, what do you plan to do with your life? He asked the boy, anong plan mong gawin sa iyong buhay? Sabi ng bata, I suppose I'll be a farmer like my father. Siguro po, magiging magsasaka lang ako tulad ng aking ama. And then, sabi po ng tatay ni Winston, is there anything else you would rather do? Meron ka pa bang gustong gawin bukod doon sa ikaw ay maging magsasaka? Sumagot po yung bata, sabi niya, oh yes, he replied. I have always wanted to be a doctor, but we are poor and we could never afford to pay education. Sabi ng bata, gusto ko po sana maging doktor. Kaya lang mahirap kami. Hindi namin hindi kaya ng magulang ko magpaaral sa medisina o ng pagdodoktor. Sabi po ng tatay ni Winston, never mind, sabi niya. Never mind that. You shall have your heart's desire and study medicine. Sabi ng tatay, huwag ka mag-alala. Matutupad ang iyong pangarap. Ikaw ay mag-aaral ng medisina. Sabi niya, make your plans and I will take care of the cost, said Mr. Churchill. Mag-enroll ka, ituloy mo yung plano mo at akong bahala sa lahat ng gagastusin mo sa eskwelahan. Later, sabi po, years later, paglipas ng panahon, Winston became the great leader of the British people. Ito na, naging Prime Minister na itong si Winston. At noong pong 1943, meron na bang buhay noong 1943? Mga lolo't lola natin siguro. No? Sabi, 1943, he was dangerously ill with pneumonia in North Africa. Nagkasakit itong si Winston Churchill. Pneumonia. Ang pneumonia po ay isa sa mga killer. Even sa time natin ngayon. Ang matatanda, namamatay dahil sa pneumonia. Kaya ingat po tayo sa pneumonia. Imagine nyo, 1943 pa ito. At yung pneumonia ay dumapo kay Churchill. Sabing ganon, he was dangerously ill with pneumonia sa North Africa. Yung kanyang doktor na si Sir Alexander Fleming, sabi po, the discoverer of the new wonder drug, penicillin. No? Sabing ganon, nung kanyang doktor,
or rather, yung doktor ni, ni Churchill Winston, ay pinatawag itong si Alexander Fleming. At that time, kadidiscover lang po ni Alexander Fleming ng penicillin. Penicillin, wonder drug po yan nung araw. At sabi ni request ng doktor ni Winston na ilipad yung doktor na to na si Alexander Fleming papunta sa kanyang kinaroroonan. Kaya sabi po, si Sir Fleming came, dumating itong si Alexander Fleming at binigyan niya ng gamot na penicillin itong si Winston Churchill. At pagkatapos po, for the second time, na-discovery po nito ni Winston na si Alexander Fleming pala na nakadiskubre ng penicillin, the wonder drug in 1943, ay siya ring bata na nagligtas sa kanya doon sa ilog. Kaya ano pong makita natin dito na aral? Sabi, for the second time, si Winston Churchill ay muling niligtas ng batang ito na nakadiskubre ng wonder drug. And again, the law of giving and receiving was seen. Kita natin kung paano po yung pagbibigay, pagtulong ng tatay ni Winston. Bumalik kay Winston. At kung paano rin naman yung pagtulong ng bata na si Alexander Fleming na pagliligtas kay Winston Churchill ay bumalik din sa kanya sa pamagitan ng blessing ng pag-aaral niya sa medisina. Kaya tanda po natin, there is a law of giving and receiving. Kung anong binigay natin, panukat na ipinagkalob natin, babalik yan sa atin ng siksik, liglig, at umaapaw. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen? Hallelujah. Hallelujah.